Okay mga kapatid, itong Nissan Navara na to, medyo marami-rami yung issue. Sa engine pa lang, nagtatatagas na yung mga langis ito sa ibabaw. Yan, engineer, dito ka. Para makita mo yung tinuturo ko. Ang problema lang sa mga ganitong klaseng engine, kapag may mga tagas na ganyan, galing yan dun sa mga oil seal sa ibabaw, dun sa mga injectors, pati doon sa gasket sa head cover. Pag ito pinapalitan, engineer, sambuo yung cover. Okay. Kasi pag binili mo yung mga nabibiling mga pira-piraso, hindi yun tumatagal. Talagang sa Nissan, kukunin natin yan sa tindahan talaga ng mga pyesa ng Nissan, isang buo yun yung cover. Ngayon may problema ka sa low power, gumagana naman yung actuator ng turbo, pero hanggang 3,000 lang, todo na yung apa ko doon sa accelerator. I-check natin ngayon lahat yan. Hanggang doon sa mga injectors, kung bakit hindi siya nakakabuga ng tamang diesel. So yun kasi, mahina yung buga ng diesel eh. No? So i-check din po natin yan, pati itong mga sensors po dito. Ang dami nyo na napalitan, bago na yata lahat yan. Ano? Yung pinalinis ko lahat eh. Ano pa po yung mga pinalitan nyo rito? Filter, fuel filter, oil filter. Oo. Ito, pinalinis ko rin yung EGR. EGR, oo. Yun nga, yung SCB. SCB, nagpalit na kayo. Oo, okay naman ang turbo. Ano na lang hindi nyo napagalaw? Yun nga. Injectors. So, isa sa titingnan talaga natin dito, itong mga injectors ito, kasi hindi na to talaga makabuga ng sapat na fuel para i-combust, magalit yung makina. Pero siyempre, bago yung injectors, i-check ko muna yung mga sensors na may kinalaman din sa mga injectors. Ito yung mass airflow. Ayan. Ngayon, yung baro sensor nito, yung map sensor nito, ayun, nandun no, sa may intercooler. Ayun, i-check din natin yan. Nandito yun. Ayun, no. Ito, tingnan nyo to. Ayan, nakakabit naman eh. So, ito yung map sensor. I-check po. Ito, day. Ayan. Check natin yan. Tapos ito, repainting na rin daw, sabi ni engineer. Pati yung steel bumper yata, gusto mo ng pabago, no? Oo nga, sana. Kasi hindi kagandahan eh. Ano lang yan, DIY. DIY lang, kaya ayusin po natin lahat yan. So ito mga kapatid, Project Navara, Project D40. Okay mga kapatid, ito na yung Navara, niread na namin yung mga DTCs nito. So sa engine, ang lumabas po ay fuel pump. Kadalasan naman pagka Navara, puro fuel pump lang ang sinasabi. Masyadong maramot itong Navara. Hindi ganun ka lawak yung binibigay niyang mga nai-scan na problem. So pag fuel pump kasi, pwedeng yung pump ang may problema, pwedeng yung common rail, pwedeng yung mga injectors. Kasi talaga ito, ang problema rito, hindi siya makapagbuga ng malakas na pressure nung diesel, nung fuel. So ang tinutukoy lang niya kagad, fuel pump. So dito, ang pinaka-the best na magagawa natin dito ay i-check muna yung mga injectors, pati yung injector coding. Baka mamaya napagpalit-palit na yung mga injectors nito. Yung hose. Ito. Itong hose nito, palitin na to, Pyong. Masyado ng bukado. Tapos itong MAF nga kapatid, sobrang dumi. Ayun, hanggang kaloob-looban. Sobrang dumi nung mass airflow sensor. So pag maglilinis kayo, dapat nakaganyan, wag nakaganon. Kasi itong panlinis, baka pumasok sa loob ng circuit. So dapat nakapaganyan. Sige, video mo. Ayun, lobas ka agad yung itsura ng diode. Sobrang dumi. Ito yung sumusukat ng hangin eh. So kung gaano karami yung hangin na papasok, i-send niya yan sa computer para magbigay din ng tamang fuel. Palitan muna natin ng SCB. Para total meron naman akong extra dito. Pati palit ka nito. Okay, kompleto to. Ayan. So ngayon, mga kapatid, itatry kong i-reset yung fuel pump. Kasi pag nagpapalit ng SCB, dapat nagre-reset kayo ng fuel pump. Oo. So try natin. Bunutin. Tapos on. Okay.
1, 2, 3, 4, 5. Tapos 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos 15 seconds na nakapress yung paa mo doon sa accelerator. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dapat ito, pag in-start ko ulit, mawawala na yung check engine. Ngayon kapag hindi pa, ay meron pang ibang problema. Hintayin natin ngayon habang siya ay nagre-relearn. After na ma-perform natin yung manual reset ng fuel pump sa pamamagitan nitong accelerator pedal. Patayin ko muna. Start ko ha! Nandun pa rin. So may problema talaga tayo. Sawi tayo doon sa pag-reset ng fuel pump dito sa accelerator. Hindi nawawala yung check engine. Ngayon, doon sa mga nakuha natin na error code tulad nito, ang sinasabi po ng ating scanner, ang lumalabas na problema ay itong fuel pump. Ayan o, fuel pump, ignition, switch on, fuel pump. Yan ang lumalabas. So, itetest ngayon natin kung talagang may problema yung fuel pump. Dito sa scanner, malalaman na po yan. No? Ito. Kaya yung mga mekaniko, kung hindi kayo maalam sa scanner, malilito talaga kayo at talagang magpapaalatsamba po kayo. So, tignan ngayon natin yung active test natin sa fuel pump. Kung talaga bang malakas siyang bumomba or kung pasado yung buga niya. Okay, puntahan muna natin yung pump length clear niya. Kailangan i-clear natin yung pagiging lean ng ating pump. So ayan, i-clear natin. Clear. Unsuccessful function execution. Okay, bumalik na lang tayo. Hindi natin na perform yung tamang execution ng nung pump length clear na to. So balik tayo doon, pumunta ngayon tayo sa power balance. Dito sa power balance, mache-check natin mga kapatid yung 4 na injectors kung bumubuga ito ng tama or kung nagbubuga rin yung ating fuel pump ng tama. Okay, starting, lalabas ngayon yung monitor start, i-check mo yan, tapos itong 4 na injectors. Ngayon, malalaman natin habang ito ay kinakrank ko kung bumubuga ng tama yung ating fuel pump at saka yung injector. Okay, okay na ako. Ayan. So, dapat ito po ay magkakaroon tayo ng data rito na voltahe, ayan na ito ngayon ay 0.34, dapat 2 volts pataas, no? 2.5, 2.8, dapat 'yun ang makukuha natin habang ito ay kinakrank ko. Okay, mga kamay, ay kakrank ko lang ha. Ayan. So mga kapatid, tignan nyo, close up mo RJ. 1.35 lang ang pinakamataas niya. 1.4, ayan 1.2. Okay, hindi ko lang pwedeng pagtagalin kasi baka mag-init yung ating starter. So hindi siya nakakarating doon sa ini-expect natin na 2 volts, 2.5, 2.8. So mga 1.4 lang yung pinakamataas. Kaya malamang yun na yung magiging natin, yun na yung magiging basihan natin para kalasin yung mga injectors at saka yung fuel pump. So ganun na muna ang gagawin natin, mahaba-habang trabaho to. Mahirap kalasin ang fuel pump dito kasi nandun pa sa pinakailalim. Bibigyan ko na lamang po kayo ng update kapag ito ay umaandar na or kapag naayos na namin yung problema nito sa fuel pump at sa injectors. So unahin natin kalasin dito yung mga injectors. So mga kapatid, kailangan talaga kapag po magche-check kayo ng mga ganitong problema, meron talaga kayong scanner. Yung isang scanner ko ay nandoon sa isang shop natin, dinala doon. Ito naman yung isang scanner natin, Ansel. Parehas naman sila ng kayang gawin. Kapag okay na yung fuel pump at saka yung injectors, ipapakita ko rin sa inyo yung sinasabi ko kanina na reading na dapat na ini-expect natin kapag normal na yung operation itong makina natin, ng fuel system. Isuzu Crosswind. Highlander pa to, no? Pero automatic transmission. Ito yung mga unang automatic transmission. Ito mga kapatid, turbo na to. Mga nakaturbo yan para malakas ang makina. Kasi nga automatic transmission. Ilang taon na to, sir? Anong model to? Mahigit 20 years na, sir. 2004 model, sir. 2004 model. Ngayon, si sir nagpa-calibrate ng injectors at nagpa-overhaul ng injection pump. Ganun naman talaga ang dapat nyong gawin pagka naluluma ang inyong mga sasakyan. Pero anong naging problema matapos kang mag-overhaul ng injection pump?
Nawalan siya ng power, tapos yung shifting nagka-problema, sir. Ayun. Oo. Imbis na dati delay lang, ngayon talagang nahirapan na siya mag-shift. Ayaw na mag-shift. Ayaw na mag-shift. So sabi mo, na-stress ka. Ilang araw ka na-stress? Linggo ba o Linggo araw? na, sir. Pang isang linggo ko na ngayon. Kakahanap ko ng solution, sir. Google. Google. May napanood ako sa YouTube, Autoruns. O, sa bagay, nakakapanood na ako before ng mga... Napapanood nyo na ako dati. Yes, sir. Oo. May nakuha akong input ngayon, sir. Ayun. Nagbaka sakali ako, sir. Nagbaka sakali Dahil ka. same issue, same vehicle. Ayaw kumambyo. Yes, sir. Oo. Nakita ko yung naging changes nung after nung magawa, sir. Sabi ko si Sir Autoruns ang solution. So sir, nung pagkatapos na gawin ng calibration shop yan, ibinalik mo ba sa kanila? Yes, sir. Actually, kaninang umaga lang, sir, binalik ko. Para lang mapa-adjust yung TPS. So talagang hindi nila kayang sir. So ngayon, mga Ito kapatid, na, sir. wag na nating ilihim yung issue na yan. Maraming nagkakaproblema na ganito, katulad ng problema mo. Kakalasin yung injection pump, doon sa injection pump nakakabit yung TPS. Pagka nagbago, yung sinasalpakan ng TPS na out of range yun, kahit na anong gawin mo dyan, adjustment sa TPS, hindi na yan gagana. Gawa nga nung lumaki yung napihit sa kanya na out of range siya. Hindi na siya nakukuha ng adjustment. So, buti na lang, nandiyan si RJ. Pakita mo si RJ, ayan, Pagka may ganyan kayong problema, hanapin nyo si RJ. Pagpunta nyo rito, alam na gagawin. Ilang pihit lang. So, sa tingin mo ba, sir, bago ka pumunta rito, di ka ba natatakot? Baka mahal ang singil sa'yo ni Autoruns? Nung una, sir, medyo actually wala kasi akong idea, sir. Pero ang sa akin, sir, is maging maayos yung sasakyan for kahit safety. Mahal, kahit mahal. Yes. Magkano ba, sir, ang binayad mo sa calibration saka sa overhaul? Magkano binayad mo? Sir, nasa 12. Parehas lang naman pala dito sa amin. 12.5 yung yan. Dahil sa birthday ko bukas, hindi kita sisingilin ng mahal. Birthday ko bukas mga kapatid. 57 Advance happy years old. birthday, sir. Okay. Sige nga, testingin nga natin kung kumakambyo na, nagawa na ni RJ. Mga kapatid, yung range nung doon sa injectors, sa injection pump, binago. Ito, kita pa ba rito? Tingnan natin kung ito'y naibalik na. Ito, yun. Ito yung nasa injection pump. Ngayon, pag ito ino-overhaul tong buong injection pump na yan, kinakalas kasi ito. Hindi nila ngayon na ibabalik sa tamang posisyon itong tornilyo na to. Kaya ngayon, kapag ginamit mo na ang sasakyan mo, hindi ngayon ma-correct yung adjustment ng TPS, yung throttle position sensor. Test drive na hindi ikaw na ngayon ang tumatakbo. mag-testing, sir. Ikaw na ngayon ang mag-testing. Tingnan natin. Sige. Mararamdaman mo kung kumakambyo yan Kasi dito pa lang sa body, mararamdaman mo kung kumakambyo. Sige, sir. So pag umiikot na yan, sir, kailangan na membreno ka bago mo ikambyo, Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Okay, start na. Dito ka, RJ, para makita mo. Makikita mo yan sa RPM. Dapat kasi, sir, yung pag-apak mo na marahan, mabilis mag-change yung gears. Sige ngayon, apakan mo. Tingnan natin. Yun, Okay. 2,000 RPM. Nasa 70 ka na. Sige, 2,500 RPM. Nasa 90. 100. Wala ka pang 3,000 RPM. So, yan na yun. Yan na yun. Economy na yan. Mabilis siya mag-shift. Ramdam ko dito Ramdam mo, di ba? So, nakatapat sa tornilyo? Yun. Yan na yan. Higpitan mo na muna. Patayin mo muna para hindi siya mahirapan. Para hindi nagbabibrate. Kasi masyadong lang yun masinsin lang yung kaunti lang talaga yung ina-adjust doon. Yes, sir. Oo, kaya mahihirapan ka talaga pag pag wala si Autoruns, mahirapan ka talaga. Yes, sir. Di ba? Pakiramdaman di ba? Pakiramdaman yan. Nararamdaman ko dito sa body na kumakambyo siya. Yes, sir, nararamdaman mo rin, di ba? Nararamdaman mo rin. 1,000 pa lang pumipitik na siya. Ngayon, meron pa isa yan. Kapag ka after 1 kilometer, umilaw ang check trans mo, maaaring sira yung speed sensor mo. Every 1 kilometer umiilaw. Pag pinatay mo, mawawala. Pag takbo mo ng 1 kilometer, iilaw na naman, speed sensor yon. Sawi tayo dito sa unit ni Sir Noel Capistrano. Dahil mukhang talagang may tama yung kanyang fuel pump. Doon sa mga test na ginawa natin, iniska natin, mahina yung voltahe na inilalabas doon sa nare-read natin. Magkakalas tayo ng fuel pump, kakalasin na rin yung mga injectors.
At siyempre, papalitan naman natin yung cover no, sa ibabaw, sir. So, anong desisyon mo ngayon, sir? Edi, kung anong dapat gawin. Ayun, Gawin na. iiwan na. Iwan na. Iiwan na. Ayun, mga kapatid, iiwan na. Kasama na rin daw dito yung pintura. Kasama na rin magpapalit din ng steel bumper si sir kasi naka-steel bumper siya. Napakabigat. Ang kapal nung ginamit yung mga metal. So, malakas sa gulong yun. So, ganun mga kapatid. Salamat sa panonood nyo. At salamat kay Sir Noel. Nagtitiwala po kayo sa amin. So, sir, saan kayo umuwi? Tagig. Tagig, malapit lang pala. Punta pa kami ng Cavite. So ayan yung itsura ng Navara. Pag ito ay napinturahan na at naayos na namin yung fuel pump nito, ibibideo ko po ulit para maipakita po sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Sana po paki-share, paki-likes at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.